Ang Diyos ng kapayapaan ang patuloy na sumaating lahat, mga kapatid, sa Panginoon, sa lahat ng mga sumusubaybay at nanonood at nakikinig ng pag-aaral na ito. Dalayan ko na patuloy na maranasan nyo ang kalakasan, karunungan, nagmumula sa Panginoon. At mapalad ang mga taong nagnanais na patuloy na alamin ang kalooban ng Panginoon sapagkat sa ating pang-araw-araw na pamuhay dapat ay alam natin o magawa natin ang kalooban ng ating Panginoon. Salamat sa bawat isa. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Nasa unang hari na po tayo. Tuloy-tuloy po tayo do sa unang hari. So nabasa na po natin yung chapter 1, chapter 2. Ngayon naman, ang binasa natin ay chapter 3, chapter 4, and chapter 5. Okay, so meron ditong isang napakagandang talata na nais kong basahin sa bawat isa sa inyo. Sa unang hari 3:7-14. Ganito po ang sinasabi: Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Si Solomon po ang nagsasabi nito, nagsasalita. Kahit ako'y bata pat walang karanasan, ngayon nasa kalagitnaan ako ng iyong bayang pinili, bayang hindi na mabilang sa dami. Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti at masama. Sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayan na ito? Dahil ito ang hiniling ni Solomon. Nalugod sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong kaaway, kundi ang hiniling mo'y karunungang kumilala ng mabuti at masama. Ibibigay ko sa iyong hinihiling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hinihingi. Kayamanan at karangalang hindi mapapantayan ng sino mang hari sa buong buhay mo. At kung mamumuhay ka, ayon sa aking kalooban, kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos, tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. Wow! Grabe, no? Tinanong ng Panginoong Yahweh kung ano ba yung gusto ni Haring Solomon. At ito nga yung ayon sa ating binasa, ang hiniling niya ay karunungang nagmumula sa Diyos. Purihin ng Panginoon sa ating binasa na ito. At naniniwala ako na ang pagsama ng Banal Espiritu ang patuloy na manguna sa atin sa ating pag-aaral na ito. Excited na po ba ang bawat isa? Ayan. So yung binigyan ka ng pagkakataon na humiling at ipagkaloob sa iyo ang lahat ng ito, ano kaya yung una mong hihilingin? O sinabi ng Diyos, humiling ka na, ano ba ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Ayan. Si Solomon na pinamahalaan ng isang bansa na napakaraming problema. Alam naman natin na napakarami niyang karatig bansa na kung saan ay gusto silang lipulin, ay ito yung karaniwang kanilang nagiging problema, kaya meron siyang pagkatakot o pangamba sa kanyang pamamahala. Kaya naman ang sinabi niya sa Panginoon ay nabigyan siya ng karunungan at kaalaman. So hindi siya humiling ng kamatayan ng kanyang kaaway o hindi siya humiling ng mga malaking kayamanan. So nakakatuwang isipin na hindi material na bagay ang hiniling ni Solomon, hindi ang kamatayan niya ng kanyang mga kaaway, hindi maraming mga pagpapala. Okay, ang hiniling niya ay karunungan sa tamang pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Dahil alam niya na napakahirap pangunahan ng isang malaking bansa. So namangha ang ating Panginoon sa kahilingan ng Solomon na naging kalugod-lugod ito sa kanyang pandinig dahil karunungan ang hiningi niya at hindi kayamanan. Subalit dumating yung panahon na bagamat binigay yung karunungan at kaalaman na yon, ay pinagkalooban
pa rin siya ng kayamanan. Okay. Siya yung naging pinakamayaman na hari sa lahat. So, tinanggap ni Solomon yung karunungan, tinanggap niya yung munawa, okay, mula sa puso ng ating Panginoon. Pero na kay Solomon po yon kung paano niya gagamitin ang karunungan sa bawat bahagi ng kanyang buhay. Dumating ang panahon na ginamit niya ang karunungan nito sa pamamahala sa kanyang bayan, kung paano naging tanyag at makapangyarihan ang kanyang pamamahala, at naging pinakamayaman siya sa lahat. Maging sa lahat ng hari mga naroon, siya po yung pinakamayaman, siya yung pinakatanyag, at pinupuntahan siya ng maraming hari, dinadalan siya ng mga handog, at sa kanyang mga pagdidesisyon na mamangha ang mga tao sa kanyang mga pagdidesisyon. At alam natin na ang karunungan taglay niya ay talaga namang ipinakita niya ang kanyang abilidad upang malaman kung anong pinakamabuti sa lahat at sa pagkilos na mabuti ayon sa kanyang karunungan. So, bagamat si Solomon ay isang naging napakatalinong tao, subalit dumating ang panahon na hindi siya kumilos ng tama ayon sa kanyang karunungan. So, nangyayari po pala yun, ano? Okay, kasi nabasa ko kasi yung kwento niya. Pagdating doon sa huli, ay natuto rin siya sumamba sa Diyos-Diyosan. Nagkaroon siya ng maraming asawa. 1,000 yung kanyang naging asawa, no? So, naging iba ang kanyang pagkilos sa kanyang kaisipan. So, kaya dapat hindi nawawala sa ating puso at sa ating isipan yung tagubilin ng Diyos para manatili ang kanyang patnubay at pagkakaloob sa lahat ng ating pangailangan. Dapat ay laging nakakonect kay God. Okay, so binigyan ka ng karunungan, dapat connected ka pa rin kay God. So, wag kang aaksyon o bagamat marunong ka akala mo alam mo ng lahat. So, nakakapanlin lang din minsan ang gawa ng kaaway bagamat mayroon kang karunungan taglay. Kaya dapat ay inaalam mo rin ang kalooban ng ating Panginoon. At ang bili ng ating Panginoon, kung ikaw ay talagang susunod sa aking kalooban, bibigyan pa kita ng mahabang buhay. Ayan. So, nagbigay ng tagubilin ang ating Panginoon dahil alam naman natin na ang mga marurunong, kaya may mga kaalaman, ay kuminsan ay nananangan na lamang sa sarili nila at wala na minsan ang pananangan sa kalooban ng Diyos o sa katalino, karunungan ng ating Diyos Ama. So, ang tagubilin ng ating Panginoon Diyos kay Solomon, number 1, mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at pagsunod sa utos at batas niya. So, ito yung tagubilin. Kailangan ang buhay mo nakikita ko na nalulugod ako sa bawat ginagawa mo, sa bawat desisyon mo, at kailangan ay ayon yan sa aking kalooban, at kung ano man yung aking batas na pinairal ay dapat marunong ka sumunod. Okay, so nakita natin sa pasimula ng kanyang tungkulin, mahigpit ang tagubilin ni Yahweh na mamuhay sa kalooban ng Diyos. Ipinagkaloob ng Diyos ang karunungan sa kanya na siya kahilingan niya. At dahil nalugod ang Diyos, ay ipinagkaloob din ang hindi niya hiniling, kayamanan, karangalan, at hindi mapapantayan ni naman. Ang mamuhay ayon sa kalooban ay ang pagbibigay ng kalulatian sa Diyos sa pagitan ng paggawa ng mabuti. Dahil nais ding makita ng ating Panginoong Diyos na sumusunod itong taon ito sa kanyang mga tagubilin. Hindi ko nabigyan na siya ng karunungan, meron kasing mga pagkakataon na kahit meron kang karunungan, meron kang katalinuhan, pero hindi nangangahulugan na lahat ng ginagawa mo ay ayon sa kalooban ng Diyos. Totoo po yun. So, ito ay makakagawa tayo ng kabutihan kung uunahin natin ang Diyos sa buhay natin. Ayan. Dahil kung totoon tayo ay mga Kristiyano at mga lingkod ng Diyos, so alam natin ang kalooban ng Diyos. Tayo po ba yung mga totoong Kristiyano? Tayo po ba yung mga tunay na mananampalataya?
Kung tayo po ay tunay na mananampalataya or tunay na mga Kristiyano, ay alam naman natin ang kalooban ng Diyos. Ano kalooban ng Diyos? Na dapat na marunong magbasa, mag-aral ng salita ng Diyos ang isang Kristiyano o ang isang tunay na mananampalataya. O, kamusta na? Nagbabasa ba? Okay, pangalawa, marunong manalangin. Kamusta na po ang inyong pananalangin? Marunong na po bang manalangin? Hindi nalilimutan ang pagsamba sa Diyos. O, ayan. Pastor, bawal pong pumunta sa church. Hindi po pwedeng sumamba. Meron po tayong mga pagsamba sa bahay at nanonood tayo ng video ng pagsamba. Pwede tayong sumabay doon. Okay. At kailangan tayo ay nakikisama sa kapwa mananampalataya. Meron tayong fellowship. Bawal po ngayon. Meron social distancing. Hindi pwede tayo po laging napunta sa ating mga kapatiran. Hindi po. Connection. Okay. Na kahit naman sa cellphone, pwede tayong makakonect sa kanila. Pwede tayong makapag-fellowship sa kanila, makipagkwentuhan. At nag-aaral, nagbabahagi ng salita ng Diyos. So, marunong tayong magbahagi ng salita ng Diyos. Sineshare natin ang Word of God, na mabuting balita. Paano po ba gagawin namin? Hindi po kami marunong. Kaya nga dapat nag-aaral. So, kapag nagawa natin ito, ibig sabihin, talagang mga tunay tayo, mga anak ng Diyos na sumusunod sa kalooban niya kasi nagagawa natin yung mga bagay na kung saan ay mga spiritual na gawain na dapat na makita sa atin ng Panginoon. Kaya ngayong quarantine period, saan ba natin inuubos yung karunungan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon? Hindi lang si Solomon ang binigyan ng karunungan. Tayo ay binigyan din ng karunungan ng ating Panginoon. Binigyan tayo ng lakas. Pinagkaloob sa atin ito ng ating Panginoon. So mayroon ba rin tayong kaalaman na alamin ang mabuti at masama na katulad ng hiniling ni Haring Solomon? O dapat alam natin yung mabuti at masama. Kung alam natin yung mabuti, dapat gawin natin. Kung alam natin yung masama, huwag na natin gawin. Kung minsan, kung ano pa yung masama, siyang ginugusto na gawin. Okay. So, alamin natin kung ano yung mga dapat natin gawin. Ano ba yung mga dapat natin gawin? Okay. So, number 1, kumuha ng karunungan mula sa Diyos. Ayan. Kapag ikaw ay nanalangin sa Panginoon, ang una mong hilingin, yung karunungan, katalinuhan na nagmumula sa Panginoon. Huwag agad basta hihingi na kung ano-ano. Dahil ang buhay na kung saan ay hindi nalilin lang ng kaaway o nalilin lang na sarili mga kagustuhan, mayroong kaalaman, karunungan nagmumula sa Panginoon. Kaya humingi po tayo ng karunungan sa Panginoon. Ayan. Huwag naman puro browse sa FB. Tapos yung Bible hindi ma-browse, dapat yung karunungan na nagmumula sa Diyos naandito sa banal na kasulatan sa Bible. Dapat marunong tayong magbasa ng Bible. Amen po ba? Naku, gaano kaya karaming mga tao ang sa panahon ngayon sino pa kaya yung araw-araw nagbabasa ng Bible? Mas gusto pang basahin ng mga chat, mas gusto pang basahin ng mga kung ano-ano, pero yung Bible walang kaalam-alam. Paano ka naging Kristiyano kung wala kang alam sa Bible? Paano ka naging mananampalataya kung wala kang alam sa Bible, sa salita ng Diyos? Paano ka makakapunta sa kaharian ng Diyos? Hindi mo nga alam kung anong kalooban ng ating Ama. So, ayan. Kaya dapat, sa panahon ngayon na wala tayong masyadong ginagawa, ay magbasa ng Bible. Pangalawa, gamitin ang karunungan sa pananalangin. Saan ba natin ginagamit yung karunungan natin?
Sino ba yung laging kausap natin? Hindi man lang natin makausap ang ating Panginoong Diyos sa araw-araw. Dapat yung karunungan natin, alam natin na dapat natin kausapin ang Diyos, na dapat araw-araw nananalangin tayo. Huwag naman puro chat and comment sa FB and sa Messenger ang ating mga ginagawa. Dapat tayo ay meron ding pananalangin. Kailangan ng ating bansa, ng ating pananalangin sa ating mga kapatid na nahihirapan. At wag naman tayong puro hintay ng biyaya sa mga tao. Dahil alam ng Diyos ang ating mga kailangan, humingi rin tayo sa ating Diyos. Humingi tayo sa Diyos na pinagbumula ng lahat ng bagay at ipagkakaloob ito sa atin ng Diyos. Amen po ba? Sa ating pananalangin, naandoon ng pagsamba, naandoon ng paghingi ng tawad, naandoon ng pasasalamat, naandoon ng paghingi. Lagi nasa huli yung paghingi. At sa ating paghingi, inuuna natin yung ibang tao bago yung sarili natin. Amen po ba? Pangatlo, gamitin ang karunungan upang ang Diyos ay mapapurihan. Ayan, dapat marunong tayo magpuri sa Diyos. Huwag naman puro panonood ng movie. Huwag naman puro TikTok ang ating mga pinanonood at pinagagagawa. Dapat tayo naman ay mag-post tayo ng ating mga awiting pagsamba. So dapat ganoon ginagawa natin. So marami na ako nakikitaan na mga tao na kung saan ay ginagamit nila yung kanilang karunungan sa pagpupuri sa Panginoon sa magitan ng kanilang pagpopost ng mga awitin na pagsamba na kung saan nalululahati ang ating Panginoong Diyos. Kung tayo ba ay magpopost na kung ano-ano, nalululahati po ba ang Panginoon? Nasasamba po ba natin siya? Napapapurihan natin ang kanyang pangalan? Naitataas po ba natin siya? Daming paraan na para sambahin ang ating Panginoon Diyos sa panahon na ito. Ipakita natin ang ating mga talento, ang ating mga karunungan, na kahit hindi tayo marunong umawit, kahit sa pagtatype, na kung paano natin siya napupurihan at napapasalamatan, kahit sabihin lang natin, purihin ang Panginoon dahil ipinagkaloob niya ang aming pangangailangan sa panahon na ito. Purihin ang Panginoon, sambahin siya dahil may mga taong ginamit na naging daloy na pagpapala sa amin. Diba? Wag puro tayo pasalamat sa tao, magpasalamat din tayo sa Diyos. Diba? Purihin natin ang Diyos sa mga taong ginagamit niya. Amen po ba? At pang-apat, ibahagi ang karunungan sa positibong pangungusap. Okay. Kung tayo ay matalino, kung tayo ay marunong, yung mga positibong pangungusap, yun ang ipopost natin. Yun ang tanda na tayo ay marunong, matalino. Huwag puro bash sa mga hindi natin magustuhan sa Facebook. Dapat puro words of encouragement tayo. Words of appreciation. Gamitin natin yung karunungan natin sa mga positibong pangusap na sa gayon, yung mga tao, lumakas ang loob. Yung mga tao ay mas gawin nila yung mga magaganda na dapat gawin. Kung lagi nating ang sineshare sa kanila ay yung mga kung saan ay malilift up yung kanilang pananampalataya, yung magbuboost yung kanilang moral, yung nagkakaroon sila ng kalakasan para gawin ang nararapat. So dapat ganoon. Hindi tayo yung nagbibigay pa ng kahinaan ng kanilang kalooban, nasasaktan natin sila sa ating mga comment. So wag ganoon, na wala nang ginawa kundi magbangayan sa Facebook. Nababasa pa ng buong mundo ang kanilang mga awayan. Tama po, meron ba mga ganoon? May mga nababasa akong wala nang katapusang mga pag-aaway sa Facebook ang ginagawa. So, kahihiyan ng inyong mga pangalan ang nangyayari.
Kung ang ginagawa nyo ay puro pasasalamat sa Diyos at pasasalamat sa tao, di ba? Words of encouragement, appreciation, natutuwa ang Diyos. Nalululhati ang pangalan ng ating Panginoon Diyos sa mga positibong pangusap natin. Huwag mo namang maging nega lagi. No? Amen po ba? Bakit ba napakaraming nega ngayon? Ano bang nangyayari sa mundo natin at lumalabas yung mga tunay na ugali ng mga tao ngayong sila'y nahihirapan? Kung ikay mabuting tao, kahit ikay nahihirapan, mabuti ang pangungusap na lalabas sa iyong bibig. Di po ba? Dahil ikaw ay mabuting tao, na kahit ikay nasasaktan, ay mabuti ka pa rin at ang ipapakita mo ay kabutihan. Panglima, gamitin ang karunungan sa pagbabahagi ng katotohanan. Okay. Huwag din naman puro fake news, mga sineshare. Lahat na yata ng mga dumadating sa wall natin at sa messenger natin, gusto natin maipasa daw sa iba. Hindi natin inaalam kung totoo ba ito o magbibigay lang ito ng kalituhan, ng mga kaguluhan sa mga taong makakabasa nito. Ano ba itong mga pinagpapasa nito? May mga ipinapasa pang ubod ng hahaba na kung saan na ay hindi naman mabasa-basa, hindi bali maigsi, basta totoo. Amen po ba? Kaya tayo, mga mananampalataya, gamitin natin ang karunungan natin sa pagbabahagi ng mga nakabubuti sa ibang tao. Okay, mas mabuti kung mga words of God, no? Yun na lang ang ating i-share para dagdag kalakasan sa mga sa kanilang pananampalataya do sa mga magbabasa. Pwede namang i-share niyo yung video na ginagawa ko. At least ito, i-share nyo lang, para na kayo nagbahagi ng salita ng Diyos sa mga taong nais nyong matuto at mabago ang kanilang buhay. So makatutulong po ito sa iba kung inyong ibabahagi ito sa iba. Huwag naman po yung mga sineshare natin ay mga wala namang kamunasan, mga boses ni FPJ, mga ewan ko ba kung ano-ano, napakarami nating mga isineshare na kung saan ay sa totoo lang ay ewan ko ba kung bakit nakukuha pang i-share yung mga hindi dapat i-share, ano? At yung mga dapat na i-share ay ayaw naman share, nahihiya naman na ibahagi sa iba. Yung mga nagbabahagi ng salita ng Diyos ayaw nyong i-share sa iba. At yung mga kalokohan na ibinabahagi sa inyo, dali nyong i-share. So lagi po nating tanda, wag po nating sayangin ang karunungan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kung ito ay pinagkaloob kay Solomon at ito'y nagamit niya, gamitin din natin ang karunungan nagmumula sa ating Panginoon, because our decision will be our destination. Maging pagpapala sa iba, kapatid, dahil Kristiyano ka. Maging daluyan tayo ng pagpapala sa iba, sa iba't ibang kaparaanan. Hindi lamang sa material na bagay, kundi sa mga salita din na magpapalakas ng kanilang kalooban at ng kanilang pananampalataya. Okay? So magandang araw po sa inyong lahat. Napakabuti ng ating Panginoon. Tayo po isama-sama na manalangin. Ang maraming Diyos, kami po'y sumasamba at nagpupuri sa iyo sapagkat pinagkalooban mo kami ng karunungan at kaalaman. Salamat po, Panginoon, sa karunungan itong taglay namin na dapat namin maibahagi sa iba upang may taas ang dakilang pangalan. At patawarin mo kami kung hindi po namin nagagampanan ang tungkuling iniatag mo sa amin. Hindi po namin nagagawa sa maayos na kaparaanan ng karunungan na ipinagkaloob sa amin. Panginoon, kami po ay yung patawan at linisin sa aming mga sala. At nais po namin na ang karunungan at kalakasang taglay namin ay magkaroon po ng pagkakataon na marinig din ng bawat isa kung papaanong kami ay yung minahal, kami po yung pinatawad, kami po yung iniligtas, kami po yung pinagkalooban ng buhay na walang hanggan, ay maibahagi din naman namin sa iba ang mga bagay nito sapagkat nangangailangan din po sila ng kaligtasan nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagsama sa pag-aaral nito at
Hayaan mo po, Panginoon, na ang patuloy na mamutawi sa aming mga bibig ay pawang karunungang nagmumula sa iyo na kapaki-pakinabang sa mga taong makikinig, at anumang mga negatibo, anumang mga discouragement, word of discouragement, ay wag mong hayaan na makalabas sa aming bibig, sapagkat hindi po ito kapakinabangan sa mga nakarinig. Dalangin po namin na karunungang taglay namin ay magbibigay sa bawat isa ng karunungan din nagmumula sa upang sa kanilang pagdedesisyon ay magkaroon sila ng tamang choices, tamang pagdedesisyon, at tamang pamumuhay, sapagkat ikaw ang mangunguna sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, ingatan at ipagkaloob ang lahat ng aming pangangailangan sa aming buhay at sa aming pamilya at sa aming bayan. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen, amen at amen. Maraming salamat po sa bawat isa na kung saan ay sumama sa pag-aaral na ito. Dalayan ko na ibuhos ng Panginoon ang karunungan at kaalaman sa bawat isa. Salamat po ng marami. Pagpalain kayo lahat ng ating Panginoon. To God be the glory.